tunay na sukatan ng isang mabuting doktor? Ang talino ba? Ang yaman? O ang malasakit sa kapwa? Si Dr. Samantha, isang bagong cardiologist, ay may pangarap ang tumulong sa lahat, mayaman man o mahirap. Ngunit sa ospital kung saan siya nagtrabaho, natuklasan niyang hindi lahat ng doktor ay may malasakit sa kanilang pasyente. Sa isang sistemang inuuna ang pera bago ang buhay, paano niya maipaglalaban ang tama? Isang matandang pulubi ang lumapit sa ospital, humingi ng tulong, ngunit walang gustong dumamay maliban kay Samantha. Hindi niya alam ang matandang ito ay may hawak ng kapangyarihang babago sa kanyang buhay at sa buong ospital. Sa pagitan ng ambisyon, awa at prinsipyo, kanino papanig ang tunay na doktor? Halika at pakinggan natin ang kwento ni Dr. Samantha. Sinasabi ng marami na ang yaman ang sukatan ng tagumpay sa buhay. Para sa iba, ang pera ay nagsisilbing Diyos-Diyosan sa mundong ibabaw, sapagkat ito ang inuuna at sinasamba ng karamihan. Marami ang handang gawin ang lahat, maging tama man o mali, upang makamit ito. Hindi makikakaila na ang pera rin ang nagiging dahilan kung bakit lumalabas ang tunay na pagkatao ng isang tao. Ang ilan ay nagiging mas matulungin at mapagbigay, habang ang iba naman ay nagiging sakim, makasarili at handang tapakan ng iba para sa sariling kapakinabangan. Kagaya na lamang ni Tatay Renato. Si Tatay Renato ay mayaman at may-ari ng ospital, ngunit mabait at mapagbigay. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpatayo ng ospital ay para matulungan ang mga nangangailangan, mahirap man o mayaman. Ngunit sa mga nagdaang taon, ang magandang reputasyon ni Tatay Renato ay unti-unting nasira dahil sa mga usapin sa mga doktor na minamaliit at hinahamak ang mga walang perang pambayad sa kanyang ospital. Ngunit wala siyang ebidensya. Bihira na lang kasi siya pumunta sa kanyang ospital dahil matanda na. Subalit, nakaisip si Tatay Renato ng paraan upang malaman ang totoong nangyayari sa likod ng mga isyong sinisira ang pangalan ng kanyang ospital. Naisipan niya magpanggap na pulubi. Dinungisan niya ang kanyang itsura upang walang nakakakilala sa kanya sa kanyang ospital. At araw-araw ay nananatili siya sa harap ng ospital. Iho, maaari mo ba akong tulungan? Kahit 5 piso lang. Pagmamakaawa ni Tatay Renato sa isang lalaking doktor na papasok pa lamang sa ospital. Ano ba? Doon ka nga sa bangketa, mamalimos. Umalis ka na rito. Pagtataboy ni Dr. Carlo. Kilala niya ito. Ang doktor na iyon ay si Carlo, ang head medical doctor na ina-appoint niya 2 taon na ang nakalipas. Naalala pa ni Tatay Renato ang kabaitan nito noon at ang pagtulong nito sa mga mahihirap. Ngunit ngayon ay tila nagbago na ang doktor ni ito. Barya lang po. Pangkain ko lang. Sambit pa ni Tatay Renato. Sa halip na maawa ang lalaking doktor, tinulak siya nito, kaya napaupo si Tatay Renato sa sahig. Mga mahihirap! Umalis ka nga dito! Sigaw nito bago pumasok sa loob ng ospital. Labis ang pagkadismaya ni Tatay Renato para sa doktor. Ilang minuto pa ang lumipas ay bigla na lamang mayroong lumapit sa kanyang babae. Nakasuot ito ng puting uniforme. Isa ring doktor. Hindi niya ito kilala at hindi niya pa ito nakikita sa kanyang ospital na nagtatrabaho. Tatay, ayos po ba kayo? Tanong nito na mayroong pag-aalala sa itsura. Ngumiti si Tatay Renato. Ayos lang ako. Isa ka bang doktor, iha? Tanong niya dito. Ngumiti ang dalaga.
Opo, magsisimula pa lang po ako ngayon sa pagiging doktor. Sagot nito at mayroong inabot kay Tatay Renato. Tinapay po, para sa inyo tatay. Dagdag nito, masayang tinanggap ni Tatay Renato ang inabot sa kanyang tinapay. Maraming salamat dito, iha. Matapos yun ay pumasok na din ang dalagang doktor. Nasaya siyang dumiretso sa kanyang opisina. Hindi na siya makapaghintay na tumulong sa mga taong nangangailangan. Siya si Doktora Samantha, 27 gulang at isang cardiologist. Sa kabila ng hirap na natatamasa ng kanyang pamilya, ay tinuloy niya ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Ngayong nakapagtapos na siya, ay gusto niya na lang nasuklian ang hirap na isinakripisyo ng kanyang mga magulang sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang opisina ay tumambad sa kanya ang isang lalaking doktor. Doktor? Wika niya. Hindi niya kilala kung sino ito. Ako si Dr. Carlo Diaz. I'm the head medical doctor. Aling nito. Pasensya na po, Dr. Carlo. Hindi ko po kayo kaagad nakilala. Paghingi niya ng paumanhin dito. Nakita ko yung resume. Isa kang cardiologist, summa cum laude, at top 1 sa board exam. Tama ba? Tanong nito. Makikita ang inggit sa tono ni Dr. Carlo. Ngumiti si Dr. Samantha. Opo. Sa ospital na to, ay ako ang pinakamagaling. Ako ang mas kilala at top 1 performer. In short, hindi kita gusto rito, Dr. Samantha. Tulan nito at masama ang tingin kay Samantha. Hindi makapaniwala ang dalaga sa sinabi nito. Ano po sinasabi niyo? Nagtatakang tanong niya kay Dr. Carlo. Huwag kang gumawa ng bagay na hindi ko ikakatuwa, Doc Samantha. Binabalaan kita. Huling ani nito bago lumabas sa kanyang opisina. Sa ilang linggo na pagtatrabaho ay napuno ng papuri at parangal mula sa mga pasyente at co-doctors si Dr. Samantha sa ospital. Ngunit yun din ang dahilan kung bakit ayaw sa kanya ni Doc Carlo. Palagi na lamang nitong pinupuna ang mga kilos niya. Palagi siyang sinasabihan na hindi makakabuti sa kanya ang pagiging isang magaling at mabait na doktor. Kamusta ang pagiging doktor, iha? Tanong ni Tatay Renato. Masaya po. Dahil nakakatulong na ako sa mga may sakit, Tatay Renato. Sagot ni Samantha. Ang buti-buti mo, iha. Maraming salamat dahil 1 linggo mo na akong tinulungan at binibigyan ng pagkain. Nakangiting sambit ni Tatay Renato. Nagpapasalamat siya dahil mayroon pa ring mga tao na handang tumulong sa mga nangangailangan. Wala po yun, Tay. Kagaya niyo po, ay laki rin ako sa hirap. Palagi po nating piliin ang maging mabuti sa ating kapwa. Sagot ng dalaga. Makalipas ang 1 buwan ay unti-unting nakita ni Tatay Renato ang malaking pagbabago sa kanyang ospital. Hindi lamang si Dr. Carlo Diaz ang nakitaan niya ng hindi magandang pakikitungo sa mga pasyente, kundi marami pa. Hindi niya lubos maisip na may ganoong doktor sa kanyang ospital. Pinapasahod niya ang mga ito ng malaki para gawin ang kanilang mga serbisyo. Hindi para hamakin ang mga mahihirap na pasyente. Hindi na kayang tiisin ni Tatay Renato ang mga nangyayari. Hindi niya na kayang panoorin ang araw-araw na nangyayari sa kanyang ospital. Isang araw, napagpasyahan niya magpanggap ng may sakit. Kasabwat ang kanyang dalagang katulog na si Jonah ay pumasok sila sa loob ng sariling ospital ni Tatay Renato. Sa pagpasok nila ay agad silang hinarang ni Dr. Carlo Diaz. Makikita sa mukha nito ang pandidiri. Anong ginagawa ng isang pulubi dito? Galit na tanong nito. May sakit po ang tatay ko, Doc. Tulungan niyo siya. Tula ni Jonah habang inaalalayan si Tatay Renato. Teka,
Hindi ba? Yan ang pulubi na palagi nandoon sa harap ng ospital. Hindi nyo ba nakikita yung sarili nyo? Mga pulubi. Sa tingin nyo ba ay kaya nyong bayaran ng hospital bill? Nanguhuskang wika ni Dr. Carlo. Maging ibang mga doktor at nurses ay nakiisyoso sa mga nangyayari sa loob ng hospital. Maging ang ilang pasyente ay nakinood sa nangyayaring eksena. Hindi ba ang hospital na ito ay para naman sa mayayaman at mahihirap? Ang akala ko ba ay pantay-pantay lang ang pagtrato ng mga doktor sa pasyente, ano man ang estado nila sa buhay? Tanong ni Jonah. Ang akala nyo, libre ang lahat. Palibhasa, mga pulubi kayo. Umaasa na lang kayo sa aming mga mayayaman. Umalis na nga kayo. Galit na sigaw ni Dr. Carlo. Sa pagkakataong ito ay umiyak ang dalagang si Jonah. Bakit ganito ang trato niyo sa mga pasyente niyo? Si Tatay Renato ay nagpapanggap pa rin na mayroong dinaramdam na sakit. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ko. Tugon ni Tatay Renato. Sa gitna ng kaguluhan na nangyayari ay naroon si Doktora Samantha. Nanginginig ang mga tuhod niya dahil sa kanyang nakita. Nanlambot ang kanyang mga puso na makita niya si Tatay Renato. Gusto niyang tumulong, ngunit ayaw niyang pag-initan lamang siya ni Doc Carlo. Kapag nagkataon ay matatanggal siya sa kanyang trabaho. Ngunit malalabag naman ang kanyang prinsipyo kapag hinayaan niya lamang ang matanda na kinakailangan ng tulong niya. Sa kabila ng kagustuhan niyang tumulong, hindi makagalaw si Samantha. Ang tuhod niya ay parang nakadikit sa sahig dahil hindi niya ito maigalaw. Hindi nababagay ang mga katulad niyo sa hospital na to. Mayroon ba kayong perang pambayad? Tignan niyo nga yung kasuotan niyo. Hindi ko nga alam kung bakit kayo nakapasok sa loob. Baka siguro tulog ang gwardiya noong pumasok kayo rito. Nanguhusga ang mga boses si Dr. Carlo. Wala man lang nagsalitang ibang mga doktor at nakatingin lamang ito rito sa takot na baka masibak ni Doc Carlo. Mahalaga pa ba yun? Doktor kayo, tapos ibabasin niyo kung mahirap o mayaman? Nasaan ang pantay na karapatan, lalo na sa aming mahihirap? Sigaw ng isang pasyente na nanonood sa gilid. Aba, meron pang isa. Paano ka nakapasok dito? Natatawang tanong ni Doc Carlo. Nangiinsulto ka ba? Patunay lamang na ang ospital na ito ay katulad lang sa kasalukuyang gobyerno. Walang kakayahan ang mga mahirap na naroon sa laylay ng lupa. May paninindigan na saad nito. Bilang isang laki sa hirap, ay naiintindihan ni Dr. Samantha ang bawat salita. Alam niya at naranasan niya ang mga pagkakataong mahirap ang maging isang mahirap. Wala kang karapatan na mag-demand o magkaroon ng maraming oportunidad pagdating sa edukasyon. At sa sitwasyon na nangyayari ngayon, walang kakayahan na makakuha ng madaling gamot o lunas kung ikaw ay kapuspalad. Lumuhod si Tatay Renato sa sahig at nagpatuloy siyang magmakaawa sa mga doktor, ngunit walang mayroong nagtangkang tumulong. Walang isang tumulong, kahit si Dr. Samantha ay nag-aalinlangan. Nasaan na ang doktor na pinaglalaban at inuuna ang kapakanan ng mamamayan, mayaman man o mahirap? Guard, paalisin niyo ng dalawang matanda. Ilabas niyo sila hanggang sa hindi ko na makita. Maotoridad na utos si Doc Carlo na mayroong pandidiri sa mga mata. Nag-aalangan man ay lumapit ang dalawang gwardya na inaakalang magtatay. Subalit bago pa man mahawakan ng mga gwardya ay bigla na lamang naglakas loob si Dr. Samantha na pumagitna at lumapit. Hindi niya na natiis ang mga pangaapi nito. Bilang isang gwardya, trabaho niyo ang tanggapin ang mga pasyente. Hindi yung pagtatabuyan niyo sila dahil sinabi ni Doc Carlos na gawin niyo yon. Matapang na sagot ni Dr. Samantha.
Dali-daling bumalik sa pwesto ang gwardya dahil sa sinabi niyang yon. Halos lahat ng naroon ay nagulat, lalo na si Doc Carlos na ngayon ay umiinit na naman sa galit. Iniangat ni Tati Renato ang kanyang ulo at nakita ang dalagang doktor na tumutulong sa kanya ng halos 1 buwan na. Humanga siya sa dalaga at napabilib sa mga sinabi. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Doktora Samantha? Umuusok na ang ilong nito sa galit. Ginagawa ko lang kung ano ang tama, sagot niya. Ano pa bang magagawa ko? Pinapaalis ko sila dahil wala silang kakayahang magbayad. Handa ka bang sagutin ang mga gastusin nila? Duda akong kaya mong gawin yun. Huwag po kayong manghusga dahil sa kanilang panlabasaan nyo, Doc. Sarkastikong putol niya rito. Doktor po kayo, hindi ba? Bakit ganito kung itrato nyo ang mga pasyente? Ano pa at naging doktor kayo? Lakas loob na tanong ni Doktora kay Carlos. Wala kang karapatan para questionin ako. Baguhan ka pa lang at nagmamagaling ka na, Doktora Samantha. Ginagawa ko to sa kapakanan at para maging stable ang hospital. Hindi ba ang hospital ang malulugi kung magpapapasok tayo na may hirap at pulubi? Galit na argumento ni Dr. Carlo. Mali ka, Dr. Carlo. Ginagawa mo ang lahat ng ito dahil mataas ang tingin mo sa iyong sarili dahil lamang sa kung anong meron ka ngayon. Kung isa kang tunay na doktor, ay dapat mayroon kang malasakit para sa mga pasyente. Pangangatwiran ni Dr. Samantha. Namangha ang mga doktor at nurses sa mga salitang binitawan ni Samantha. Siya lamang ang tanging may kakayahan na kalabanin si Doc Carlos. Inilibot ni Samantha ang tingin sa buong paligid. Bilang isang doktor, ay dapat magkaroon tayo ng prinsipyo. Gampanan natin ang ating responsibilidad bilang doktor. Buhay ang pinag-uusapan dito at hindi pera. Then, you are fired, Doktora Samantha. Mula ngayon, ay tanggal ka na sa trabaho. Galit na sigaw ni Dr. Carlo. Mababakas sa boses ito ang otoridad. Mas mabuting umalis sa trabaho kung ganito lang naman ang mga doktor dito. Nakangiting sagot ni Samantha bago lumapit kay Tati Renato. Ayos lang po ba kayo, Tati Renato? Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Sambit ni Samantha. Umayos ang tuwid si Tati Renato. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay at pumalakpak at tumawa. Ang lahat ay nagtaka sa ginawa ni Tati Renato. Anong ginagawa mo? Nagpapanggap ka lang na may sakit? Galit na tanong ni Dr. Carlo kay Tati Renato. Tumawa siya. Carlos! Tawag niya sa pangalan nito. Napailing siya bago muling nagsalita. Nagbago ka nang talaga. Naalala ko pa noon ang kabutihang loob mo noon at ang dedikasyon mo sa trabaho noong bago ka pa lang na nagtatrabaho rito. Panimula niya. Umukit ang pagtataka sa itsura ni Dr. Carlos at hindi inaalis ang tingin kay Tati Renato. Sino ka? Tanong nito. Maging ang mga doktor at nurses na nandoon ay nagbubulong-bulungan. Maya-maya lang ay mayroong mga bodyguard na pumasok sa loob ng hospital at binati si Tati Renato. Sir Renato de la Vega, at your service. Pagbigay-pugay ng mga ito, nagulat ang lahat, napaawang ang labi ni Dr. Carlo at nanlaki ang mga mata. Sir Renato? Tawag ni Dr. Carlo sa kanyang pangalan, hindi ito makapaniwala. Tumango siya dito. Ako nga, Dr. Carlo Diaz. Habang si Doktora Samantha ay nalilito at naguguluhan, alam niya sa pangalan na Renato de la Vega ay ang may-ari ng hospital
ngunit hindi niya pa ito nakikita. Kaya hindi siya makapaniwala na ang pulubing tinutulungan niya ng halos 1 buwan ay ang may-ari pala ng hospital na pinagtatabahuhan niya. Nagsimulang makaramdam ng takot si Dr. Carlo, maging ang mga nanonood ng mga doktor at nurses ay kinakabahan. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga isyu na kinakaharap ng aking ospital. Ngunit nang makita at maranasan ng aking 2 mata, ay labis akong nadismaya. Hindi ako makapaniwala sa doktor dito sa aking sariling hospital. Tura ni Tatay Renato, mababakas ang lungkot at galit sa kanyang boses. Nanginginig na sa takot si Dr. Carlo. Sir Renato, patawarin niyo ako. Ginawa ko ito para sa iyong ospital. Hindi lang kita nakilala kaya nagawa ko ang mga bagay na iyon. Kung hindi ako ang pulubi o ang pasyenteng pinagtabuyan mo, ay hindi ka hihingi ng patawad. Alam ko na ang mga pinaggagawa mo, Doc Carlo. Pinagtabuyan mo ang sa tingin mo ay mahihirap at walang pambayad na mga pasyente na pumapasok sa hospital. Galit na tura ni Tati Renato. Hindi po, Sir Renato. Patawarin niyo ako. Nanginginig ang mga boses ito. Lumapit ito kay Tati Renato at lumuhod sa kanyang harapan. Ang kaninang matapang at nagmamataas ay bigla na lamang natakot at nagmamakaawa. Napatingin si Doktora Samantha kay Tati Renato at hinintay ang kanyang desisyon. Huminga ng malalim si Sir Renato bago nagsalita. Dr. Carlo, hindi ko matatanggap ang inyong mga paliwanag. Ang isang doktor ay dapat may malasakit sa lahat ng pasyente. May pera man o wala. Ang hospital na ito ay itinayo hindi lamang para kumita, kundi para tulungan ang mga nangangailangan, anuman ang estado nila sa buhay. Lalong napayuko si Dr. Carlo. Hindi makatingin na diretso kay Sir Renato. Simula ngayon, dagdag pa ni Sir Renato, tatanggalin kita sa posisyon mo bilang senior doctor ng ospital na ito at maaari ko ring tanggalin ang lisensya mo bilang doktor. Maotoridad na sambit ni Tatay Renato. Labis ang pagsisisi ni Dr. Carlo at nagsimulang umiyak. Parang awa niyo na po, Sir Renato. Ayoko pang mawala ng trabaho at lisensya. Ngunit bibigyan kita ng pagkakataong magbago. Gusto kong maranasan mo ang maging isang mahirap at maging pulubi upang maranasan mo ang mga nararanasan nila. Sa 1 linggo, magtatrabaho ka sa labas ng hospital at mamamalimos. Kung kinaya kong gawin yun, ay alam kong kaya mo rin. Napatingin si Dr. Carlo sa paligid. Sa mga doktor at nurse sa dati niyang minamaliit, napatingin din ito kay Doktora Samantha. Sa ngayon ay may tingin ng pag-asa at awa sa kanya. Alam niyang siya ang may mali at ito ang pagkakataon niyang itama iyon. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumango siya at marahang nagsalita. Tatanggapin ko po ang inyong desisyon, Sir Renato. Magsisimula ako muli at sisiguraduhin kong hindi ko na uulitin ang aking pagkakamali. Ngumiti si Sir Renato at tumango. Mabuti, huwag mong sayangin ang pangalawang pagkakataon. Lumapit si Doktora Samantha kay Tatay Renato at marahang yumuko bilang respeto. Maraming salamat po sa inyong kabutihan loob. Ngayon, mas lalo akong naniniwala na ang pagiging isang tunay na doktor ay hindi nasusukat sa posisyon o sa pera, kundi sa pagmamalasakit sa kapwa. Dahil sa iyong kabutihang loob at mayroong prinsipyo bilang isang doktor, Doktora Samantha, ikaw na ang magiging Head Medical Director. Nakangiting tura ni Tatay Renato. Nagulat si Doktora Samantha at hindi makapaniwala.
Baguhang doktor pa lamang ako. Nag-aalalang sambit niya. Wala sa tagal ng pagiging isang doktor ang magkaroon ng mataas sa posisyon, kundi ang pagkakaroon ng dedikasyon na maglingkod para sa mga tao. Nakangiting tura ni Tatay Renato. Tinatanggap ko po, Sir Renato. Hindi ko po kayo bibiguin. Umiiyak na sagot ni Samantha dahil sa tuwa at pasasalamat. Hindi niya napagtanto na ang kanyang kabutihang loob ay mayroong maidudulot sa kanya na maganda at mabuti. Habang si Dr. Carlo ay namuhay bilang isang taong walang tahanan, walang salapi at walang makakapitan. Sa tulong ng ilang tauhan ng hospital, isinuot niya ang luma at maruming damit at lumabas sa kalsada na walang pagkakakilanlan bilang isang doktor. Sa unang araw pa lamang, ramdam na ni Dr. Carlo ang matinding gutom. Sinubukan niyang humingi ng pagkain mula sa mga dumadaan. Ngunit walang pumansin sa kanya. Ang ilan ay nilampasan lang siya na parang hindi siya tao, habang ang iba naman ay itinaboy siya palayo. Sa mga sumusunod na araw, nagpunta siya sa iba't ibang klinika at ospital para humingi ng tulong. Ngunit naranasan niya mismo ang kanyang dating ugali, ang pagtanggi at pangmamaliit sa mahihirap. Wala kaming maitutulong sa iyo kung wala kang pambayad. Baka nagkukunwari ka lang para makalibre ng gamot? Lumayo ka! Baka mahawa ka pa na sakit. Masakit para kay Dr. Carlo ang marinig ng mga salitang ito. Mas lalong sumakit ang kanyang kalooban nang maalala niya na ganito rin siya noon sa mga pasyenteng walang pera. Dahil sa matinding gutom at panghihina, napilitan siyang mamulot ng pagkain mula sa busurahan. Isang bagay na hindi niya maisip gawin noon. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng halaga bilang tao. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niya kung paano ang maging isang walang-wala, kung paano ang mawala ng dignidad sa mata ng lipunan. Matapos ang isang linggo, bumalik siya sa ospital, marumi, gutom at mahina. Doon siya sinalubong ni Sir Renato at ni Doktora Samantha. Hindi niya na napigilan ang kanyang luha. Sir Renato, napakarami ko pong pagkakamali. Ngayon ko lang po tunay na naiintindihan. Hindi ko na po hahayaang maranasan ito ng iba. Hinawakan ni Tatay Renato ang kanyang balikat at tumango. Yan ang tunay na pagbabago, Dr. Carlo. Hindi sapat ang pagsasabi ng patawad kung hindi natin nauunawaan ang bigat ng ating kasalanan. Ang mahalaga ay ang ating aksyon upang maitama ang ating mga pagkakamali. Mula noon, naging mas mahabagin at makatao si Dr. Carlo. Hindi na siya tumingin sa estado ng buhay ng kanyang mga pasyente. Tinulungan niya ang mahihirap na nangangailangan ng lunas at itinama ang mga maling gawain noon. Hindi nagtagal dahil sa kanyang tunay na pagbabago. Muling ibinalik ni Sir Renato ang kanyang dating posisyon, ngunit ngayon bilang isang doktor na may puso para sa lahat. Ang pagiging isang doktor o anumang propesyon ay hindi lamang tungkol sa posisyon o pera. Ang tunay na layunin nito ay ang makatulong at magbigay ng serbisyo sa nangangailangan. Hindi dapat tignan ang tao batay sa kanilang estado sa buhay. Ang kabutihan, malasakit at pagiging patas ang tunay na sukatan ng isang mabuting profesional. At higit sa lahat, ang bawat isa ay may pagkakataong magbago at itama ang kanilang pagkakamali. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!